Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga Pilipino ligtas matapos ang pamamaril sa isang pagdiriwang sa Bondi Beach sa Sydney, Australia ayon sa Konsulado ng Pilipinas. Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines tuloy ang operasyon sa kabila ng idineklarang ceasefire ng teroristang CPP-NPA. Ugnayan sa pagitan ng Department of Migrant Workers at BDO, mapapalakas ang financial readiness ng mga overseas Filipino workers. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Ligtas ang mga Pinoy at walang nasaktan o nasawi sa nangyaring pamamaril sa Bondi Beach sa Sydney noong linggo ayon sa Philippine Consulate General sa Sydney. Kinumpirma ito ng konsulado ngayong Lunes batay sa ulat ng New South Wales Police Protection Operations Unit. Nagpaabot din ang konsulado ng pakikiramay sa mga nasaktan, namatayan at naapektuhan ng karahasan. Itinuring ng mga otoridad na terorismo ang insidente sa isang pagdiriwang ng Jewish festival na Hanukkah. Napag-alamang pinagbabaril ng isang 50 anyos na lalaki at ng anak na lalaking 24 anyos ang nasa 1,000 taong nagdiriwang sa beach. 16 na tao kabilang ang isang bata ang nasawi sa pamamaril habang nasa 40 ang nasaktan. Napatay din ang 50 anyos na suspect. Inaalam pa rin ang motibo sa pamamaril. Kinondena naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang pamamaril at nangakong gagawin ng Australia ang lahat para masugpo ang anti-Semitismo sa bansa. Nagpaalala naman ang Konsulado ng Pilipinas sa Filipino community sa Australia na mag-ingat at sumunod sa magiging abiso ng mga otoridad sa New South Wales. Sa mga Pinoy na mangangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa hotline ng konsulado. Tinawag ng Department of National Defense or DND at Armed Forces of the Philippines o AFP na propaganda ang idiniklara ng Communist Party of the Philippines na 4 na araw na tigil putukan sa Pasko at Bagong Taon. Sa isang pahayag, sinabi ng DND na palabas lang ng isang organisasyon ng mga terorista ang inaalok nilang ceasefire. Iginiit nitong hindi magdedeklara ang gobyerno ng ceasefire at hindi titigil ang militar sa pagtupad nito sa kanilang tungkulin. Nanawagan din ito sa New People's Army, ang armadong sangay ng CPP, na lumayo sa karahasan at magbalik loob sa gobyerno para maging kaagapay sa kapayapaan at kaunlaran. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng AFP na patuloy itong makikipagtulungan sa Philippine National Police at iba pang otoridad para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ngayong holiday. Nagdeklara ang CPP ng tigil putukan sa December 25 at 26 at sa December 31 hanggang January 1, 2026. Ito'y bilang paggunita ng organisasyon sa Pasko at Bagong Taon kasabay ng kanilang ika-57 anibersaryo. Ang CPP ay tinatag ni Jose Maria Sison noong December 26, 1968. Pinalakas ng Department of Migrant Workers or DMW at BDO ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng BDO Day Financial Literacy Seminar na ginanap sa DMW Makati office noong December 13. Nilahukan ng 38 na finalist na likha Global Business Plan Competition, layunin ng seminar na paunlarin ang katatagan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa usapang pinansyal. Tinalakay dito ang mga mahahalagang financial competencies tulad ng personal at business financial management, kahalagahan ng microinsurance sa usapin ng risk protection at mga pamamaraan upang mapalago ang investment.
Bukod dito, may mga informational booths din na inilagay ang BDO upang magbigay ng gabay tungkol sa financial products, services, and benefits para sa mga bago at kakabalik lang na mga OFW. Ayon kay Assistant Secretary Francis Ronde Guzman, mahalaga ang nasabing programa sa pagbibigay ng oportunidad, pagpapaigting ng entrepreneurship at pagpapaunlad ng long-term na economic security para sa mga OFW. At sa balitang pangkalakalan, humingi ng suporta ang munisipalidad ng San Remigio mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa pagtatayo ng Ecotourism Special Economic Zone or ESEZ sa tatlo nitong barangay. Nakipagpulong sila Mayor Margarito Mision Jr. at Municipal Environment and Natural Resources Office Chief Ruth Martinez kay DENR Secretary Rafael Lotilla tungkol sa panukalang ESEZ. Ang mga barangay ng Aningalan, Osorio 2 at Bulan-Bulan ay itinuturing bilang gateway sa Sibalom Natural Park at parte rin ng Central Panay Mountain Range. Pumayag naman ang DENR na makipagtulungan sa Philippine Economic Zone Authority or PEZA upang magbigay ng technical assistance sa pagtatayo ng ESEZ. Mag-iimbita naman ang PEZA ng mga mamumuhunan na magtatayo ng tourist amenities. Ayon kay Martinez, pagbibigay ng karagdagan kita sa LGU sa pamamagitan ng buwis kapag naitayo na ang ESEZ. Samantala, dumaong sa Biri Island ang Australian cruise ship na Coral Geographer, sakay ang 80 turista noong December 12, hudyat ng ikatlong bisita ng barko sa Eastern Visayas. Nilibot ng mga bisita ang mga iconic rock formation ng isla na idineklara bilang National Geological Monument at tinikman ang mga local delicacies sa lugar gaya ng danggit at sariwang scallops. Binisita rin ng mga tourist ang 300-hectare na La Laguna Mangrove Eco Park sa Lavasares, kung saan sinalubong sila ng tradisyonal na kanta at sayaw. Ayon kay Northern Samar Provincial Tourism Officer Maria Rosette Doctor, ang mga positibong tugon ng mga turista ay nagpapahiwatig na bibisitang muli ang cruise ship. Dagdag pa niya, nakakatulong ito upang isulong ang mga destinasyon sa lugar. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 10 araw na lang ay Pasko na. Hindi kailangan maging perpekto ang taon upang maging makabuluhan ang Pasko. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.